Now mga kapatid, we are on the last part of our nurture series mga kapatid this day. And actually medyo medyo alangan ako mag-preach ngayon kasi ang ganda ng preaching ni Sister Jen last week mga kapatid. Na naubusan ako actually mga kapatid ng ituturo. From Monday to Friday mga kapatid, wala pa talaga akong maski script man lang mga kapatid na ilalagay sa PowerPoint mga kapatid. Dahil parang nandun na lahat eh. From the preaching of Pastor John to the preaching of Sister Jen mga kapatid. Parang buo na yung nurture series mga kapatid eh. Pinipilit kong gawan yung nurture ng meaning mga kapatid. Monday to Friday, wala akong maisip. Tinatry ko talaga mga kapatid kagabi, alas 9 na wala pa rin akong topic mga kapatid. Until God gave me a topic today mga kapatid. So let us all stand mga kapatid to honor the word of God. If you have your Bible mga kapatid, please open it in the book of Philippians chapter 3 verse 10 mga kapatid. Philippians chapter 3 verse 10. Wala pala sa PowerPoint ko kasi wala rin akong Bible verse. Ngayon lang din to mga kapatid. Philippians chapter 3 verse 10 mga kapatid. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Inulit ko po mga kapatid, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, mga kapatid. I ask Pastor John to please pray as we begin, mga kapatid. Let us pray. Lord, Ikaw po, Panginoon, ay makapangyarihan at iyong salita at bibigyan ng tagumpay at kaligtasan. I pray, God, na Ikaw po, Panginoon, ay manasa aming puso at isipan, namin ito mapamuhay, Panginoon God, sa gayong bagay. Aming Panginoon matagumpayan, amen, ang mga hamon sa buhay at din, Panginoon, ito'y pagpapala po sa bawat isa. Lord, Ikaw po magpalakas at pag-anoin, Panginoon, ganyan din sa iyong likod na gagamitin si Padre Angel. Punasan niyo po siya, Panginoon God, at Ikaw po, Panginoon, na mag-ari at mauna at iyong kalooban, Panginoon. Lord, Yes, we thank you, we give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So you may all be seated, mga kapatid. Now, before I go to the main topic, mga kapatid, I will bring you back to last week's message, mga kapatid. Ang sabi rito, mga kapatid, do you love me? Feed my sheep, mga kapatid. Ang sabi dito sa photo bars natin, mga kapatid, as brothers and sisters in Christ, we should have each other's back, mga kapatid. Now, the main essence why we are discussing the nurture series, mga kapatid, is to have each other's back, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo ron, mga kapatid? Na nandyan tayo para sa isa't isa, mga kapatid. Na whenever someone needs us, whenever our brother, our sister needs us, mga kapatid, we are there for them, mga kapatid. And ang sabi pa nga doon ni Sister Jen, mga kapatid, we are bridging the gap, mga kapatid. God needs us to bridge the gap, mga kapatid. In order for the people, for our brothers and the sisters, mga kapatid, so that they can go to God, mga kapatid. And so that God can reach them, mga kapatid. Dahil hindi sila marireach ni God kahit anong gawin ni God, mga kapatid, kung walang bridge, mga kapatid. Because there is a disconnection, mga kapatid, between God and people when men fall into sin, mga kapatid, when Adam fell into sin, mga kapatid. Noong tayo ay nagkasala, mga kapatid, yung close connection, yung close interaction natin sa Diyos, mga kapatid, ay nawala. So we need to understand that, mga kapatid. That is why there are a lot of people na wala rito, mga kapatid, na hindi nakakakilala sa Diyos, mga kapatid, at hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. That is why we need to deliver the Word of God, we need to deliver the message of God to them, mga kapatid. That is what we call bridging the gap, mga kapatid, according to Sister Jen last week, mga kapatid. Now, mga kapatid, let us first define what is nurture, mga kapatid. So, in-highlight ko dito yung mga importanteng salita, mga kapatid, sa definition ng nurture. Pakipatay na lang po yung ilaw dito sa part na to, kung napapatay po ba. Sorry. Hindi ko kasi mabasa. Ayun na lang daw. Ayun, mga kapatid, nurture defined. The first definition of nurture according to Oxford Languages, mga kapatid, is the process. It is a process, mga kapatid, proseso of caring for and encouraging the growth
or development of someone or something. So it is a process, mga kapatid, of encouraging the growth. Ine-encourage natin na tayo ay lumago. Pero hindi ito madali ang paglago, mga kapatid. We need to understand that this is a process, mga kapatid. And kapag process, it may take days, weeks, months, and even years, mga kapatid, for us to grow. Di ba ang baby, hindi naman siya kinabukasan, malaki na. Ang isang baby, mga kapatid, ang tagal bago lumaki, mga kapatid. We saw the growth of baby Sander, mga kapatid. Simula nung napakaliit pa lang niya hanggang sa ngayon nakakapaglakad na siya, mga kapatid, at nakakapagsalita na. Minsan hindi ko na nga maintindihan yung mga English niya, mga kapatid. Mas magaling pa siya mag-English sa akin, mga kapatid. We saw the growth of a baby into a grown-up child, mga kapatid. The next one, mga kapatid, to take care of, feed, and protect someone or something, especially your children or plants, and help him or her. We need to help, mga kapatid. Our duty, being the one who nurtures someone, mga kapatid, is to help. Tulungan natin sila sa proseso na yun, mga kapatid. Kailangan silang tulungan sa proseso na yun, mga kapatid. Number 3, it indicates caring for and providing supportive instructions, mga kapatid. So, una, mga kapatid, it is a process. Pangalawa, we need to help him. At pangatlo, we need to give instructions, mga kapatid. Kailangan magbigay tayo ng mga paalala, basta yun na yun, mga paalala sa kanila kung ano mga dapat nilang gawin. Kung ano yung tama at mali, kung ano yung mabuti sa masama, at lahat ng kailangan nilang malaman sa kanilang paglalakbay as Christians, mga kapatid. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So this is not a preaching type, mga kapatid. This is a teaching type. I will teach you what is the process, mga kapatid, of nurturing someone. The last one, mga kapatid, gawa-gawa ko lang na definition, mga kapatid. According din kay Sister Jan last week, mga kapatid, we are becoming the cross so that others may encounter Jesus, mga kapatid. We are becoming the cross. Dahil wala na yung cross, di ba, mga kapatid? Because Jesus is in heaven already, mga kapatid. So wala na si Jesus dito sa lupa, kaya tayo magiging instrument ng Diyos, mga kapatid, para ang mga ibang tao ay makapunta sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus sa Bible, mga kapatid, take up your cross and follow me, mga kapatid. I was thinking, what is the meaning of that cross, mga kapatid? But I came into a realization, mga kapatid, that cross symbolizes us, mga kapatid. We are becoming the cross for others, mga kapatid, so that they can see Jesus, mga kapatid. Naintindihan po ba natin yung definition, mga kapatid? Amen! Amen? Kapag may hindi kayo maintindihan, mga kapatid, huwag po kayo mahihiyang magtanong, mga kapatid. We will all answer those, mga kapatid. So that meron tayong interaction, mga kapatid. Next, mga kapatid. Ay, wala palang sound. Sorry. Hindi ko nasabi kanina. So, kukunin lang natin yung video last week, mga kapatid. Ang ganda kasi talaga ng preaching, mga kapatid. Glory to God, mga kapatid. Okay na po. Sorry. Kapatid, na nakapag-pray kayo para sa ibang tao, na hindi puro, Lord, ito gusto ko, Lord, ito ang nais ko, Lord, bigay mo to sa akin, Lord, ganito, Lord, ganyan. But how we pray for someone na, Lord, i-bless mo Sister Lois, Lord, i-bless mo Sister Joanne, Lord, kailangan niya ng ganito, kailangan niya ng ganyan. Sometimes, mga kapatid, God needs intercessors. God needs someone to bridge the gap. Those people na nangangailangan ng mga panalangin, mga kapatid. They need us. They need us to pray for them.
is the essence of nurture, mga kapatid. Because hindi natin kayang mag-stand alone as Christian, mga kapatid. We will eventually need each other's back, mga kapatid. We will need each other to pray for us, mga kapatid, when we are sick, when we have problems, mga kapatid. Just like what Jesus did when He was here on earth, mga kapatid. We are praying for the sick, mga kapatid. We are laying hands, mga kapatid. We are speaking victory. We are speaking blessings for others, mga kapatid. The real essence of nurture, mga kapatid, is being selfless, mga kapatid, so that others can have what we have, mga kapatid. So that others can experience what we have experienced, mga kapatid. Para ma-experience din nila, mga kapatid. Yung pagpapala ng Diyos, yung habag ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Para hindi lang tayo yung makaranas ng mga kapatid. Dahil kung pagkaranas lang ang pag-uusapan, mga kapatid, sobra-sobra na yung nararanasan nating pagpapala at pagmamahal mula sa Diyos at pagpapatawad mula sa Diyos, mga kapatid. They are hungry for forgiveness, mga kapatid. They are hungry for love. They are hungry for your care, mga kapatid. They are hungry for someone who will tell them that Jesus got your back. Jesus have your back. Jesus will answer your prayers, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Alam nyo ba, mga kapatid, na-post ko to sa Facebook, mga kapatid, na naginip ako, mga kapatid, one time, mga kapatid, na I died, mga kapatid, sa panaginip ko. Na naginip akong namatay ako. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Okay lang kung hindi. Alam ko nagsasabi ako na totoo, mga kapatid. Na naginip akong namatay ako, mga kapatid. And sa panaginip ko, mga kapatid, pinakita sa akin ng Diyos ang impyerno, mga kapatid. Hindi ko nararamdaman yung init doon nasa impyerno, mga kapatid. But I saw a lot of people crying, mga kapatid. I saw a lot of people asking for one more chance, mga kapatid. I saw a lot of people begging God to save them from that fire, mga kapatid. And it traumatizes me, mga kapatid, to see that scene, mga kapatid. Paano kung kapamilya ko na pala'y nandun? Paano kung kaibigan ko na pala'y nandun? Paano kung girlfriend ko na pala'y nandun, mga kapatid? Paano, mga kapatid? Alam ko meron dito sa atin, mga kapatid, na may mga karelasyon tayo, mga kapatid, na wala rito sa church, mga kapatid. Paano sila? Have we shared the word of God to them, mga kapatid? Have we nurtured them, mga kapatid? Nasabihin na ba natin silang mahal sila ng Diyos o puro I love you lang tayo, mga kapatid? Walang saysay ang I love you mo sa Kanya, mga kapatid, kung hindi mo sasabihin sa Kanya, mas mahal siya ng Diyos. God, Jesus Christ died for your girlfriend, mga kapatid. Can you die for your girlfriend? No, mga kapatid. Then tell her that Jesus loves her, mga kapatid. Hindi ako galit, ha? Intro pa lang to, wala pa ako. Sorry, mga kapatid. Nadala lang. Come on, mga kapatid. Everybody needs to hear the word of God, mga kapatid. Let us not be selfish, mga kapatid. Paulit-ulit ko na to sinasabi every time ako nagpe-preach, mga kapatid, na hindi lang ito, ang salvation ay hindi lang para sa atin, mga kapatid. Paulit-ulit ko na sinasabi, mga kapatid. Hallelujah. Next, mga kapatid. So, let us go back to our Great Commission, mga kapatid. So, that is, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, even to the very end of the age. That is Matthew 28, verse 19 to 20, mga kapatid. We are tasked to go and make disciples of all nations, mga kapatid. Let us emphasize the all nations, mga kapatid. Dahil hindi ninanais ng Diyos na ang Israel lang ay maligtas, mga kapatid. Kaya nga nasa atin na ngayon, mga kapatid, nasa Pilipinas na, nasa US na, nasa ibang bansa na, mga kapatid. Kaya huwag kang selfish na hindi lang sa iyo ang kaligtasan, mga kapatid. Para ito sa lahat, mga kapatid. Now, mga kapatid, I will tell you the misconception on soul winning, mga kapatid. Alam niyo ba yung misconception on soul winning, mga kapatid? Meron tayong malaking pagkakamali na ginagawa or nagawa in the past, mga kapatid, regarding soul winning. Akala natin kapag soul winning tapos na. We are conducting indoor crusades, mga kapatid. We are baptizing a lot of people after that indoor crusades, mga kapatid. Naalala niyo ba yung mga panahon na yun, mga kapatid? Na inaabot tayo ng alas 11 ng gabi sa indoor crusade, mga kapatid, and babaptize natin sila.
after ng indoor crusade, mga kapatid. And we are praising God because they accepted Jesus Christ as their Savior, mga kapatid. Pero ano nangyari kina next Sunday, mga kapatid? Bumabalik ba sila? No, mga kapatid. Because we only wanted to win souls. We didn't want to keep them on church, mga kapatid. There is a big difference between soul winning and soul keeping, mga kapatid. After natin ma-soul win ang isang tao, mga kapatid, kailangan mapanatili natin siya kay Kristo. Kailangan maipaintindi natin sa kanila na hindi lang natatapos ang salvation kapag nabaptize na siya, mga kapatid. That is why I salute a lot of soul winners here on church na yung mga na-invite nila ay nandito pa rin sa church. I salute Sister Jen because chinagaan niya, mga kapatid, si Sister TL, mga kapatid. Baliktad pala. Si Sister TL yung nagtyaga kay Sister Jen. Mga kapatid, and that is a great job, mga kapatid. We should set that as an example, mga kapatid. That is why I am sorry, Pastor John. I am sorry to the United Pentecostal Church. I highly abide to your rules and regulations. To your doctrine, I abide to your doctrine. But hindi ako naniniwala dapat bautismohan ng isang tao kaagad, mga kapatid. Hindi natin sila dapat bautismohan after ng indoor crusade, mga kapatid. Dahil sobrang babaw pa lang ng pagkaintindi nila sa salvation, mga kapatid. Oo, madali lang intindihin ang salvation, mga kapatid. Na kailangan natin ng mag-repent, kailangan natin manampalataya, kailangan natin mabautismohan sa tubig at sa Espiritu, mga kapatid. Oo, madaling intindihin. Pero kasi kapag hindi ganun kalalim yung connection natin sa Diyos, mga kapatid, kahit anong intindi pa natin, mga kapatid, mawawala rin yung essence nun, mga kapatid. Masasayang lang, mga kapatid. Hindi sayang yung act of baptism, mga kapatid. Pero sayang yung relationship, mga kapatid, na hindi nabuo, mga kapatid. Nag-gets po ba, mga kapatid? That is why I highly discourage, mga kapatid, na i-baptize natin kaagad ang isang bisita after makasimba sa church, mga kapatid. Unless, mga kapatid, na naiintindihan niya na mabuti, na may proper understanding na siya, meron na siyang deep connection talaga, mga kapatid, of the baptism and kay God, mga kapatid. So sorry talaga, UPC. sorry for that. Pero I believe God wants us to not just make our church quantitatively, but make it qualitatively. What do I mean, mga kapatid? Hindi lang basta-basta maraming souls, mga kapatid. Hindi lang basta-basta marami tayong bilang, mga kapatid. Walang saysay ang bilang na yun, mga kapatid, kung hindi talaga totoo yung relasyon sa Diyos, mga kapatid. Kailangan natin ng relationship, mga kapatid. So, after winning the souls, we need to keep them, mga kapatid. And it is a long process, mga kapatid. I tell you, mga kapatid, it's a long process of soul keeping, mga kapatid. Next, mga kapatid, the misconception on Matthew 28:19-20. Again, mga kapatid, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Akala natin natatapos na doon. Dinidisregard na natin madalas yung verse 20. Mga kapatid, ang sabi sa 20, and teaching them to obey everything. Let us put emphasis on the word everything, mga kapatid. Teaching them to obey everything I have commanded you. And ano ang inutos sa atin ng Diyos, mga kapatid? Yung nasa Biblia, mga kapatid. So mga kapatid, the soul winning doesn't stop when we make them disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, mga kapatid. But we also need to teach them, mga kapatid. And again, mga kapatid, teaching them the Bible or the Word of God, mga kapatid, is a long process again, mga kapatid. At sana hindi tayo magsawa, mga kapatid, sa pagtuturo sa kanila. Dahil kapag nagsawa tayo, mga kapatid, mawawala din ng saysay yung nagawa natin, mga kapatid. Next, mga kapatid, another misconception. Ang daming misconception, di ba? Growing up versus growing old, mga kapatid. Akala natin kapag matagal na tayo sa church, nag-grow na tayo kay God. Akala ko rin dati, mga kapatid, pero tumanda akong paurong eh.
Alam niyo mga kapatid, nung bata ako, 3 years old pa lang yata ako, umattend ako ng overnight prayer meeting. Tapos, si Pastor Ray pa dati, nagagalit ako dati kay Pastor Ray kapag hindi ako yung una niyang tinawag kapag magba-Bible memory verse ako mga kapatid. Kasi every week mga kapatid, ang assignment ko kay Papa dati every week, na kailangan meron akong ma-memorize na verse every week. Every Sunday, bibigyan ako ni Papa ng Bible verse. I-memorize ko yun hanggang Thursday. Kasi kapag Friday na, ayun na yung prayer meeting na mga kapatid kapag Friday na. And kapag hindi ako yung unang tinawag ni Pastor Ray, nagtatampo talaga ako sa kanya mga kapatid, sinasabi ko sa kanya. Kaya ako lagi yung tinatawag ni Pastor Ray dati na una. Pero nung tumanda ako mga kapatid, ay nako. Akala ko, habang tatagal ako sa church, mas mag-grow ako mga kapatid. Pero bakit parang baliktad, Lord? Nagtanong pa kay Lord, ano kasalanan ko naman? You experience the same mga kapatid? Alam ko marami sa atin dito, marami akong kasabayan dito mga kapatid. Marami akong kasabayan dito mga kapatid na dati sobrang faithful namin sa church mga kapatid, sobrang faithful namin magsimba mga kapatid. Mag-best friend nga talaga kami. Oy, basta wala akong binanggit na pangalan There's a misconception between growing up and growing old mga kapatid. Now mga kapatid, as we grow old, we should also grow up mga kapatid. There should be a direct relationship between growing old and growing up mga kapatid. Kasi hindi pwede na habang tumatagal tayo sa church mga kapatid, ay mas lalo tayong pinanghihinaan sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid. Habang tumatagal tayo sa church dapat mga kapatid, mas lalong nag-aalab yung fire. Mas lalong nag-aalab yung apoy mga kapatid sa puso natin sa paglilingkod sa Kanya mga kapatid. Dahil malapit na siya bumalik mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan. Paano kung babalik na pala siya bukas, pero bukas ka pa panghihinaan mga kapatid. Di ba mga kapatid? So, we need to grow old with God and we need to grow up with God. Meron akong meron akong favorite na flip-top rapper mga kapatid. Sabi ng mga kapatid, you're growing old but you're not growing up mga kapatid. So, masakit yun mga kapatid para sa atin na tumatanda tayo pero hindi tayo nagmamature mga kapatid. Nagmamature lang yung itsura natin, pero yung soul, yung spirit natin mga kapatid, it also needs to mature mga kapatid. Now mga kapatid, let's go back to the first definition of nurture mga kapatid. Now mga kapatid, the process of caring for and encouraging the growth mga kapatid. So today we will focus on the word growth or grow mga kapatid. So finally, nung Monday to Friday, tinatry kong gawan yung nurture ng meaning. Wala akong magawa. Pero kagabi mga kapatid, finally meron tayong nagawa for growth mga kapatid. Nandito ba si Brother JM? Ayun, si Brother JM. Lapit ka dito, dali. Sabi kasi ni Brother JM nung last ako nag-preach ito mga kapatid, Kuya Angel, wag mo akong tatawagin na kasi every time na nag-preach ka, lagi mo ako tinatawag eh. Hindi kita tinawag nung last na preaching ko. Kaya ngayon kita tatawagin, Brother JM. Sige, diyan ka sa kahit saan. Hindi ka naman makikita sa camera eh, dyan, upo ka lang dyan. May mga itatanong lang ako sa'yo. Now, since in love ka, tita oh. Nasa likod mo lang si tita. Since in love ka, paano nag-grow yung relationship para sa'yo? Mike. Hello. Para sa'yo, paano nag-grow yung relationship? Para sa akin po getting to know each other muna. Getting to know each other. So paano kayo nag-getting to know each other? Sa mga ayaw, tas sa gusto, tapos Ayun, tama yun. Ayaw at mga gusto. comfortable na ginagawa, tas hindi comfortable. Ano pa?
Tapos dapat may oras sa isa't isa. Parang ang sarap tuloy pa in love. So, diyan ka lang, mamaya tatawagin pa kita. So, mga kapatid, nakuha kagad di Brother JM, mga kapatid, yung first letter natin, which is G. How do we grow? We need to get to know each other, mga kapatid. We need to get to know God, mga kapatid. So, the first step, mga kapatid, of growing or nurturing is getting to know God, mga kapatid. So, what does it mean, mga kapatid? Getting to know God is the first stage of growth. It is building relationship with the future believers, mga kapatid. So let us put the point of view sa atin, mga kapatid. Tayo. We need to build relationship with the future believers. Hindi relationship na literal na girlfriendin mo, mga kapatid, ha? We need to establish friendship. We need to establish close connection to the future believers. Kasi kahit anong gawin mong pagtuturo sa kanya, kung hindi kayo friends, hindi siya makikinig sa'yo. Kailangan maintindihan mo kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga ayaw niya. Katulad na sabi ni Brother JM kanina, kailangan maintindihan mo yon. Kailangan alam mo, kilala mo siya, mga kapatid, bago mo siya sharean. Ito yung tip, mga kapatid. Huwag mo kagad siya sharean, mga kapatid. Kasi kapag sharean mo kagad ng Word of God, ang tendency niyan, lalayo siya sa'yo, mga kapatid. Maging interested man siya, mga kapatid, pero hindi mo makukuha yung connection yung dalawa. Kasi walang na-establish na friendship, walang na-establish na relationship, mga kapatid. That is why first, we need to establish relationship with the future believers, mga kapatid. Next, mga kapatid, ministering to the future believers. We need to minister to them. We need to do to them what Jesus Christ did to others in the past, mga kapatid. We need to pray for them. We need to encourage them. Minsan, mga kapatid, ang simpleng pagkamusta lang sa kanila, mga kapatid, ay sobrang halaga na sa kanila. Brother, kumusta ka? Nakita ko kasi yung post mo, parang may problema ka. Gusto mo ba mag-share? Tapos, doon mo siya payuhan nang naayon sa Biblia. Pero wag mo kagad sasabihin na wag mo kagad sharean na about kaligtasan, mga kapatid. We first need to minister to them, mga kapatid. Si Jesus Christ ba, mga kapatid, noong pinagdarasal niya yung mga may sakit, mga kapatid, sharean niya kagad about kaligtasan, di ba hindi? He prayed first for the sick, mga kapatid. Ganun din sa iba, mga kapatid. Let us give them comfort, mga kapatid. Let us offer them what we have na kaya natin, mga kapatid. Minister to them, mga kapatid. Now, third one, bridging the gap between God and the future believers, mga kapatid. Now, kapag nakapag-establish ka na ng friendship or ng relationship sa kanila, mga kapatid, saka mo na unti-unting i-introduce si God sa kanila. Dito mo na i-bridge yung gap, mga kapatid. Kasi marami sa atin, mga kapatid, na dumidiretso kagad tayo sa pag-share without relationship. Kasi kung ako rin yung sharean, sino ka ba? Ano bang pake mo? Di ba? Kung ako yung sharean mo, halimbawa, sharean ako ng ibang religion, nang hindi ko sila kilala, ano bang pake nito sa akin? Sino ka ba? Bakit mo ko sinasharean ng ganyan? Di ba? Mga kapatid. Pero kung kaibigan mo siya, makikinig ka eh. Magiging interested ka rin, mga kapatid, if you have relationship. Now, that is, after nun, we need to bridge the gap at unti-unti natin ipakilala si Jesus sa kanila. Ayan na nga, mga kapatid, introducing God to the future believers, mga kapatid. And then next, planting the seed in the hearts of the future believers. Kailangan taniman natin sila ng seed. Ano yung seed na yun, mga kapatid? Kailangan maitanim natin sa kanila yung faith, mga kapatid. Maitanim natin sa kanila, sa puso nila, yung paniniwala. Kasi hindi kagad mananampalataya yun eh. Kailangan mo muna silang paniwala, mga kapatid. We need to, kailangan itanim yung maliit na seed ng faith sa kanila. And eventually, that faith will grow, mga kapatid. So, katulad ng binasa ko kanina, Philippians 3, verse 10, I want to know Christ. Yes. Saka silang mapapasabi nun after natin silang mataniman ng faith na yon, mapapasabi sila I want to know Christ. Sige, interested ako. Ipakilala mo nga sa akin si Christ. Sige, gusto ko rin maging kaibigan si Kristo. Ganun yung method, mga kapatid.
And that is getting to know God, mga kapatid. That is the first step. At hindi dyan natatapos, mga kapatid. Now Brother JM, kapag kilala mo na siya, kapag kilala mo siyang lubusan, kapag friends na kayo, anong next na ginagawa mo? Halimbawa, close na kayo. Kahit hindi pa naman ganun ka-close, pero kilala nyo na yung isa't isa, nakapag-usap na kayo, anong ginagawa? Ano nang next na gagawin mo? Wala. Wait lang. Si Brother JM kasi in love ako, hindi ako in love kaya wala akong alam. Ayan. Anong next na gagawin mo after mo siyang makilala ng lubusan? Ano po, laging kamustahin yung yung araw, ganyan. After nun, Tapos, bebe time. bebe time daw. Pero actually, tama siya mga kapatid. Tama siya mga kapatid. Bebe time is relationship building mga kapatid. After natin makilala, mga kapatid, we need to build the relationship. We need to establish to them their relationship with God, mga kapatid. Na-bridge natin yung gap eh. So after nila magkaroon ng connection kay God, mga kapatid, anong sunod doon? Relationship building, mga kapatid. And sa relationship building, mga kapatid, there needs to be a change in mindset and a decision. Di ba kapag nanliligaw ka, Brother JM, magde-decide ka na mamahalin kita, ganyan, di ba? Kailangan may decision ka. Kailangan yung mindset mo magbabago, mga kapatid. Kasi hindi na ikaw yung dating friend lang. Kasi you are entering into the next level, mga kapatid, and that is relationship building. That is why there is a need to change your mindset, and there is a need for a decision, mga kapatid. Decision to what, mga kapatid? Decision to answer the call of God, mga kapatid. Kasi dito, hindi tayo yung nanliligaw sa Diyos. Ang Diyos ang nanliligaw sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ang nanliligaw sa kanila, mga kapatid. So they need to decide to answer the call of God para makapasok si God sa kanilang mga puso, mga kapatid. Now, mga kapatid, once nakapasok na si God sa kanilang puso, mga kapatid, they need to understand the concept of grace, faith, and obedience, mga kapatid. Kailangan maintindihan nila na merong grace ang Diyos na patawarin ang kanilang mga kasalanan, mga kapatid. At sa grace na yon, kailangan maintindihan nila na kailangan nilang manampalataya or magkaroon ng faith sa grace ng Diyos. At doon, after ng faith, mga kapatid, kailangan nilang mag-obey sa gustong gawin ng Diyos sa kanila. Di ba kapag nasa relationship ka, madalas kung ano yung gusto niyang gawin mo, gagawin mo, di ba? Nagiging under tayo, di ba? Pero hindi sa pagiging under sa Diyos. It is being submissive to the will of God, mga kapatid. We are doing what God wants us to do. And what is that, mga kapatid? We need to repent. We need to be baptized in the water, mga kapatid. And we need to receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. In answering to that faith, in grace, faith, and obedience, mga kapatid. Ayan, naintindihan na natin, mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. So, dito mga kapatid, dito tayo may in love sa Diyos. Kasi hindi tayo kagad may in love eh, di ba? Kapag friends pa lang, di ba? Kapag friends pa lang ba in love ka na kagad? Di ba hindi pa naman? Made-develop yung love between the two of you, mga kapatid. At dahil una kang minahal ng Diyos, mamahalin mo rin siya. May verse na yun, nakalimutan ko lang yung verse na yun, mga kapatid. Ayun, we love Him because He first loved us, mga kapatid. At kapag natanggap na natin ang repentance, water baptism, and Holy Ghost baptism, mga kapatid, dito na papasok yung part natin, mga kapatid. We are giving milk to the new believers. Ano ibig sabihin ng milk, mga kapatid? These are the teachings of the Bible or teachings of Jesus Christ, mga kapatid, na kaya pang i-absorb ng mga bago pa lang sa church, mga kapatid. Dahil kapag binigyan mo sila kagad ng meat or ng karne or ng mga malalalim na teachings, mga kapatid,
may possibility na hindi kagad nila maintindihan, mga kapatid. That is why we first give them, mga kapatid, kung ano yung mga necessary, essential, sa kanila, mga kapatid. However, mga kapatid, I salute also si Sister TL, mga kapatid, dahil Sister Eileen pala, mga kapatid, dahil while we are teaching them, while we are teaching her, mga kapatid, nung mga milk pa lang na teachings of the Word of God, she digs deeper, mga kapatid. Gusto niya malaman yung mga ano. And dyan yung makikita, mga kapatid, na interested siya na magkaroon ng relationship sa Diyos. Na interested siya na makilala pa, lalo si Jesus Christ, mga kapatid. Now, mga kapatid, in the relationship building, we give them the milk first, mga kapatid. Sabi ito sa Philippians chapter 3, verse 10, we are becoming like Him in His death, mga kapatid. We are becoming like Him in His death because baptism, mga kapatid, symbolizes the death of Jesus Christ, mga kapatid. And when we are baptized, mga kapatid, parang namatay na rin tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. I mean, namatay yung mga kasalanan natin, hindi tayo Namatay na yung mga kasalanan natin, or pwedeng ganoon na rin, namatay tayo sa ating kasalanan, at tayo ay bibigyan ng bagong buhay ng ating Panginoon, mga kapatid. So that is relationship building, mga kapatid. Now, after ng ligawan, after mapa-oo, anong next na gagawin? Anong next na ginagawa nyo? After ng ligawan, after mapa-oo, ano nang next na ginagawa sa relationship? Wala pa po ako dun. Ay, wala pa ba? Wala pa ba? Sige. Sige, ako na lang. Ha? Uy, wag naman. Ayun pala. Si Brother MJ, pati si Brother Jasper. Mike. After mapa-on nung girl, anong next? Sabi ni Jasper, after daw mapa-oo, maghiwalay na. Nandiyan yung mama, Hindi, seryoso. After mapa-oo, syempre, consistency. Yes. And then, yung assurance. Yun, assurance. So that is right, mga kapatid. Pero, binigyan ko siya ng term na one body mindset, mga kapatid. After we get to know God, after we have relationship with God, we need to be in one body mindset. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Dapat yung mindset natin, dapat iisa, di ba? Yes. Dapat iisa yung mindset natin. At dapat nag-act tayo harmoniously, mga kapatid, with each other, di ba? At nangyayari yon if we are being consistent to God, and we have the assurance, mga kapatid, from God, and we assure God that we will do our part on His body, mga kapatid. So, sa one body mindset, mga kapatid, this is transitioning from giving milk to feeding the believers with meat, mga kapatid. Dito na natin sila unti-unting tinatransition, mga kapatid, from teaching them those, mga kapatid, na kailangan nila, mga kapatid. At magle-level up, syempre, yung mga kailangan nila, mga kapatid. And the next, taking part in the body of Christ. This is now in the point of view ng believer na nurture natin, mga kapatid. Once you are nurtured, you need to take part in the body of Christ. And you need to act in unity with one another. Mga kapatid, dapat tayo rito, kahit bago pa lang yung kasama natin dito, mga kapatid, dapat we are united. We are working harmoniously. We are giving them what they can do, or we are offering them what they can do so that they can take part, mga kapatid. Next, we are serving God through the ministry. Mga kapatid. So, hindi ito agad-agad, mga kapatid. Pero once you are saved, mga kapatid, eventually, God will call you into a ministry, mga kapatid. And the next, deepening and strengthening relationship with God, mga kapatid.
At mangyayari lang ito if we are consistent, mga kapatid, na makilala siya or ang Diyos, mga kapatid. So we will deepen at mas palalakasin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi sa Corinthians 12 verse 12 to 13, "For in one Spirit we were all baptized into one body," mga kapatid. That is why mga kapatid, na we are acting in one mindset, mga kapatid. Now, after mapalalim ng relasyon, anong ginagawa, Brother Jasper and Brother JM? Sobrang lalim na ng relationship nyo, ano nang next? Ano po, pa-strengthening yung relationship, pagtibayin. Yung haligi ng pagmamahal niya. Yo. Ano pa? Yung hindi lang nandoon lagi sa level na meron kayo, dapat may growth din. Yes, ano pa-level pa? out ng pa-level out. Sige, pasagutin din natin si Kate para patas. Bigyan natin ng mic si Kate. Usapang nurture to eh. Kung mapatunayan natin sa ni-nurture niya. Ano yung ginagawa after na-deepen na yung relationship? Ano yung next? Kailangan na understanding. Intindihin yung isa't isa. Ano pa? Yung nangingibabaw pa rin yung pagmamahal kahit nag-aaway kayo. So ayun mga kapatid, tama yun mga kapatid na nakalimutan ko tuloy yung sinabi ni Kate. Ano ulit yan? Nangingibabaw yung pagmamahal kahit nag-aaway na, mga kapatid. In our journey with God, mga kapatid, there are times na hindi natin maiintindihan yung plano niya sa'yo. There are times na panghihinaan ka ng loob, na maraming pagsubok. Actually, there are times nga, mga kapatid, na I ask God, why? Pero mali yun. Wag niyong gagawin yun, mga kapatid. Mali yun. Let us never ask God, why? Mga kapatid. May mga times na gano'n, mga kapatid. Hindi, sa journey natin as Christians, hindi palaging masaya. Mga kapatid, I assure you that, mga kapatid, hindi palaging masaya. There are a lot of problems that you will encounter, mga kapatid. But, kung naiintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid, mananaig pa rin yung love, katulad ng sinabi ni Sister Kate, mga kapatid. Mananaig yung love ng Diyos para sa atin, at mananaig yung love natin para sa Diyos, mga kapatid. Minsan nga, mga kapatid, hindi na love yung nananaig sa atin eh. Minsan, pananampalataya na lang talaga yung nagpapakapit sa atin sa Diyos, mga kapatid eh. Kasi minsan, hindi talaga araw-araw na, based on my experience hindi mo araw-araw mararamdaman na in love ka sa Diyos, mga kapatid eh, di ba? Ganon din sa relationship nyo, di ba? Di ba? Hindi araw-araw na in love ka sa partner mo. But you need to have that faith, mga kapatid, to God. And once you have that faith to God, God will let you experience again the love. And you will also love God back in return again, mga kapatid. Actually, may hindi kayo nabanggit eh. Kasal. Now, mga kapatid, ayun yung inantay ko sagot, yung kasal. Because, mga kapatid, we are waiting for Jesus coming, mga kapatid. So once we get to know God, we establish relationship with Him, we are in one body, we will wait until God or until Jesus comes back again, mga kapatid. Dahil kapag bumalik ang Panginoon at kasama niya tayo, mga kapatid, magkakaroon ng kasal. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? There is a marriage supper of the Lamb, mga kapatid. God will marry His church. God will marry SOP, mga kapatid. Hindi ko alam kung paanong marriage yung mangyayari, mga kapatid. But we will be the bride of Jesus Christ, mga kapatid.
Kahit lalaki ka mga kapatid, tatawagin kang bride. Kasi on that day mga kapatid, hindi ka na lalaki. You are given a glorified body already at wala ng gender nun mga kapatid. So we will be the bride of Jesus Christ mga kapatid. So let us wait for the coming of Jesus Christ. Now while waiting, ano ang dapat natin gawin? This is the final stage of growth mga kapatid. We need to take part in the body of Christ. We need to reach out the lost, mga kapatid, while waiting for God to return here on earth, mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung kailan. So, habang nag-aantay tayo, mag-invite pa tayo ng iba na makasama sa kasal, mga kapatid. Mag-invite pa tayo ng iba na makasama dun sa supper, mga kapatid. Dun sa handaan na gaganapin after bumalik ni Jesus Christ. So, habang nag-aantay tayo, hindi pa huli ang lahat. Dahil, minsan din tayong in-invite ng mga nag-aantay, mga kapatid, na bumalik si Jesus Christ. At dahil nandito na tayo, may invite din natin yung iba. Okay, mga kapatid? Next, mga kapatid, bridging the gap between God and the future believers. Now, mga kapatid, tayong mga na-bridge ng iba, papunta kay God, tayo naman na ngayon yung magbibigay ng bridge para sa iba. Tayo na yung magbibigay ng cross para sa iba, mga kapatid. Deepening and strengthening relationship with God. Deepening and strengthening the relationship with God, mga kapatid, is an endless process, mga kapatid. Dahil kahit bumalik na ang Diyos, mga kapatid, or kahit yung last day before bumalik ang Diyos, mga kapatid, kailangan pa natin palalimin yung relationship natin sa Kanya. Dapat hindi tayo makontento sa kung ano yung relationship natin sa Kanya ngayon, mga kapatid. Dahil kapag nakontento tayo, kabahan na tayo. Kasi may mali na, mga kapatid. Nasanay na tayo, naging comfort zone na natin, mga kapatid, yung ginagawa natin with God. Kailangan nagle-level up tayo every day, every week, every year ng pananampalataya at ng paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. And the last one, mga kapatid, is staying faithfully in love until Christ returns, mga kapatid. Di ba, mga kapatid, sa kasal, mga kapatid, merong sinumpaan na till death do us part. Ang covenant dapat natin sa Diyos, mga kapatid, ay till you come back again, Jesus Christ, mga kapatid. We will stay in love with God until He comes back again, mga kapatid. Therefore, go, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kung isa-summarize yung buong gospel ng Diyos, isa-summarize niya ito sa dalawang salita lang. Go, mga kapatid. Because we need to act. Hindi pwedeng preach lang ako ng preach ito at wala akong ginagawa. Hindi pwedeng kinig lang tayo ng kinig at wala tayong ginagawa. Information overload na tayo. Kung ganun, kaya i-share din natin sa kanila information, mga kapatid, yung good news, mga kapatid. No? So that is the steps for growth, mga kapatid. So balikan natin, we need to get to know God. We need to establish a relationship with Him. We need to be in one body. And we need to wait until He comes back again, mga kapatid. Now, mga kapatid, hindi pa doon natatapos yung preaching. Meron pa tayo tinatawag na components of growth. Wait lang po. Now, sino sa inyo ang makakahula ng kung ano yung 4 na components para mag-grow tayo? Hula lang. Ano sa tingin niyo yung mga kailangan natin para mag-grow tayo? Sige, isipin niyo halaman kayo. Ano yung kailangan niyo para mag-grow kayo? Ano? Water? Soil? Sun? Air. Ayun, tama. So the first component of growth, mga kapatid, is soil. So, ang lit. The first component of growth is soil, mga kapatid. Ang sabi rito, mga kapatid, sa Mark chapter 4, verse 1 to 8, again, Jesus began teaching by the lake. A great crowd gathered around Him, so He sat down in a boat near the shore. And all people stayed on the shore close to the water. Jesus taught them many things using stories. He said, listen, a farmer went out to plant his seed. While he was planting, some seed fell by the road. So habang meron daw farmer, mga kapatid, na magtatanim, yung iba niyang seed, yung iba niyang binhi, nahulog sa road, sa kalsada, mga kapatid. And the birds came and ate it up. So kinain ng mga
ibon yung seed, mga kapatid. Next, some seed fell on the rocky ground where there wasn't much dirt. So may mga nahulog sa mga bato-bato, mga kapatid. That seed grew very fast because the ground was not deep. So, nahulog sa mga bato-bato, mga kapatid, tumubo kagad, mga kapatid, yung seed, mga kapatid. Actually, mga kapatid, tinry ko to. Tinry ko tong verse na to kung totoo, mga kapatid. Totoo. Na tanim mo sa mga mabato. Tutubo talaga siya bigla. Kasi doon sa amin sa Isabela, may mga mais doon, di ba? So, yung mga mais na yon, tinry ko siyang itanim doon sa mga may bato-bato. After ilang days lang, mga kapatid, tumubo kagad. Pero, ano nangyari? Namatay kagad, mga kapatid. Yung seed. But when the sun rose, the plants dried up because they did not have deep roots, mga kapatid. So, namatay kagad kasi hindi malalim yung pinagkatanim sa kanya. Some other seed fell among the thorny weeds, which grew and choked the good plants, mga kapatid. Merong mga nahulog sa matitinik, mga kapatid, na lugar, at na-choke yung halaman, mga kapatid. Saan na ako? So those plants did not produce a crop. Some other seed fell on good ground and began to grow, mga kapatid. It got taller and produced a crop. Some plants made 30 times more, some made 60 times more, and some made 100 times more, mga kapatid. Now, let us put emphasis on the last part, mga kapatid. Hindi ko na i-discuss yung tatlong nauna, mga kapatid, dahil hahaba tayo. So, focus tayo dito, mga kapatid, na fall sa good ground, mga kapatid. And, eventually, it grow, mga kapatid. It grows, mga kapatid. It got taller and produced a crop. And mga kapatid, ang sabi rito, some plants made 30 times more. So, hindi lang isa yung na-produce. Kundi nag-produce pa siya ng marami pa. No, mga kapatid? Kasi kapag ang isang tao, ang isang kaibigan natin, nataniman natin ng maayos, mga kapatid, mag-grow talaga siya. At hindi lang siya ang mag-grow, mga kapatid. I promise you, hindi lang siya ang mag-grow. Others also around her family, or her friends will also grow, mga kapatid. Kapag tinaniman natin ng maayos, mga kapatid. Pero kapag hindi natin tinaniman ng maayos, mga kapatid, ano nangyari? Kina next Sunday, wala na kagad. Dahil mali yung ginawa natin, mga kapatid. Pero once we went through, or once we go through the process, mga kapatid, ng pagtatanim, mga kapatid, sa kanila, ng salita ng Diyos, kapag sinaga natin sila, mga kapatid, mag-grow sila, at hindi lang sila, kundi maging ang iba pang mai-invite nila, mga kapatid. So parang networking, no, mga kapatid, na invite ka ng iba, dadami tayo. So parang networking, mga kapatid. So, God's network daw according to Pastor John, mga kapatid. But that is the reality of life, mga kapatid. So we need to give them the good foundation, mga kapatid, of the Word of God, mga kapatid. Now, mga kapatid, this soil, mga kapatid, symbolizes baptism, mga kapatid. This soil symbolizes baptism because we need to get deep, mga kapatid. And when we are baptized, di ba, mga kapatid, inilulubog tayo, mga kapatid. So this symbolizes the baptism and water, mga kapatid. Now, next, mga kapatid, is water, mga kapatid. So, mga kapatid, ang haba. So, kwento ko na lang, mga kapatid, sa water, si Jesus may na-encounter na isang Samaritan woman, mga kapatid. So, Samaritan woman, saka si Jesus, hindi dapat sila pwedeng mag-usap kasi merong parang cold war sa kanilang dalawa. Kasi, parang ganun na nga. So, parang may cold war between Samaritan and sa lahi ni Jesus Christ, mga kapatid. So, hindi sila dapat mag-usap, mga kapatid. But Jesus approached that woman, mga kapatid. And, syempre, before i-approach si Jesus yung babae, mga kapatid, kilala na niya yung babae, alam na niya yung buhay ng babae, mga kapatid, na merong maraming asawa yung babae na yun, mga kapatid. Now, yung babae na yun, mga kapatid, ay kumukuha ng tubig sa well or sa balon, mga kapatid. Now, si Jesus nang hingi ng tubig, mga kapatid, doon sa babae. Tapos, ay mga kapatid, ang sabi ni Jesus, mga kapatid, if you know me, you will not ask of me of water because I will give you
the living water, which when you drink, you will not thirst again, mga kapatid. Sabi ni Jesus dun sa babae. Nagtaka yung babae, mga kapatid, na bakit ganun yung sinabi ni Jesus, mga kapatid? Parang namangha siya kasi kilala siya ni Jesus, alam ni Jesus yung history niya, at alam ni Jesus na kung anong kailangan niya, mga kapatid. Now, mga kapatid, let us himay-himay natin yung naging encounter nila ni Jesus, mga kapatid. Si Jesus ba nag-share kagad? No. Anong ginawa ni Jesus para makuha yung attention niya? Can you please give me water? And giving a water is an act of, mga kapatid, of hospitality, mga kapatid. It is an act of friendship, mga kapatid. Once you give someone a water, parang it symbolizes friendship, mga kapatid. God established first the friendship between the woman and him, mga kapatid. Bago niya, sinabi yun na, if you know me, you will not ask me of a water because I will give you the living water na hindi ka na mauuhaw pa kapag ininom mo yun, mga kapatid. So the second component, mga kapatid, of growth with God is water. Kailangan natin ng water ni Jesus Christ. Kailangan natin yung living water ni Jesus Christ, mga kapatid. And what does the water symbolizes, mga kapatid? We need to have the Holy Spirit of God, mga kapatid, living in our hearts, mga kapatid. Dahil hindi sapat na baptism lang, mga kapatid, na water baptism lang, mga kapatid. We need the water to sustain, mga kapatid. Di ba, mga kapatid, kahit anong inom nyo ng Coke, ng kape, ng milk tea, mga kapatid, magkikrave ka pa rin sa water, mga kapatid. At kahit anong crave natin sa water, kahit anong take natin ng water, mga kapatid, mauuhaw at mauuhaw pa rin tayo, mga kapatid. Physically. But when we have the living water of God, mga kapatid, kahit ano pa mang pagdadaanan mo, mga kapatid, you will have the assurance, mga kapatid, na hawak ka ng Diyos, mga kapatid. When that living water is in you, mga kapatid, when that Holy Spirit is in you, mga kapatid, you have the assurance, mga kapatid. That is why i-goal natin, mga kapatid, na matanggap natin palagi ang banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Because hindi lang ito necessity, mga kapatid. Oo, necessity ito, mga kapatid. But I believe, mga kapatid, it is also the will of God for us to be revived with the gift of the Holy Ghost at all times, mga kapatid. Dahil iyon yung magbibigay sa atin ng direction sa buhay natin, mga kapatid. Iyon yung magpapalakas sa atin, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid. So, pumapalakpak si actually, naalala ko siya, yung naka-green. Si Bobby, tama. Siya yung few years ago, 3 years yata, I was kneeling there, mga kapatid, and nilapitan niya ako, mga kapatid. He was praying for me while his sons was, mga kapatid. And I really appreciate that, Bobby. And welcome back to the church. And welcome po kayo everyday tuloy. Wala, hindi tayo everyday. Welcome po kayo rito every Sunday, please. We want to see you. Gusto po namin kayo makita every Sunday. At gusto namin kayo maging part ng family ng SOP po. So, welcome back po. So, that is the second component, mga kapatid. The soil, which is the water baptism, and the water, which is the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. The third one, mga kapatid, is oxygen, mga kapatid. Sabi sa Genesis chapter 2, verse 7, "And God formed man of dust from the earth and breathed into his face the breath of life. And man was made a living being." John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God," mga kapatid. So what do we need, mga kapatid? We need, aside from the water baptism, aside from the Holy Ghost baptism, we need to have an encounter with God, mga kapatid. Hindi sapat na nabaptize lang tayo, na may Holy Ghost tayo, na hindi natin na-encounter si God, mga kapatid. At paano natin siya ma-encounter, mga kapatid? Through the Word manifested in flesh, which symbolizes also in prayer and communication with God. Diba ang basic necessity sa isang relationship, Brother JM, ay communication. Kasi kung hindi na kayo nag-uusap, kabahan ka na. Diba? Kapag hindi na tayo nakikipag-usap sa Diyos, kabahan na tayo. Kailan yung last na nagdasal tayo, mga kapatid?
Kailan yung last na kinausap natin siya mga kapatid? Kung matagal na mga kapatid, kabahan na tayo. Kasi hindi na healthy yung relationship natin sa kanya mga kapatid. So we need the prayer and communication and the Word of God mga kapatid to have the oxygen mga kapatid. Kasi communicating with God, parang ganito yung mga kapatid eh. We communicate with God. God, we release something when we say a prayer mga kapatid. And we take something, when we breathe in something once God answers our prayers or once God communicate with us mga kapatid. So we need prayer and communication with God. And the last one mga kapatid, light. We need the light from God mga kapatid. Sabi sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path mga kapatid. At kung wala ang salita ng Diyos mga kapatid, ang salita ng Diyos, yung Bible mismo mga kapatid, ang nagsisilbing ilaw sa atin mga kapatid. Yun yung nagsisilbing ilaw sa atin na mag-guide sa atin. Dahil nasa Bible na lahat mga kapatid. Nasa Bible na yung tama at mali. Nasa Bible na yung masama at mabuti mga kapatid. Nasa Bible na yung mga commandments na kailangan natin sundin sa paglalakbay natin sa Diyos mga kapatid. So, we need to read the Word of God mga kapatid. Every day mga kapatid. I encourage you. Hindi nyo man matapos yung buong Bible kaagad mga kapatid, but unti-unti. Mga kapatid, I believe we have time. Wala dito sa atin ang walang time magbasa mga kapatid. Ilan oras nag-google nyo sa TikTok mga kapatid? Di ba mga kapatid? And, yung mga cellphone nga natin mga kapatid eh, may Bible dito mga kapatid, pero hindi natin ino-open. Ano yung nasa priority ng home screen nyo mga kapatid? Ano yung nasa home screen nyo mga kapatid? May Bible ba dyan mga kapatid? Or TikTok kagad mga kapatid? Actually, makikita yun sa cellphone eh kung kailan nyo last inopen, di ba? Makikita yun sa cellphone kung kailan nyo last inopen yung app, mga kapatid. So, please mga kapatid, before we start the day, yung pinapost natin sa page mga kapatid na, anong tawag doon? Scriptures Digest mga kapatid. Kahit ayun lang yung basahin natin mga kapatid. At pag bulay-bulayan natin yung word na yun mga kapatid, wag yung sa Facebook yung mabasahin natin mga kapatid ha. Kasi kapag sa Facebook natin siya binasa mga kapatid, mapapascroll tayo eh. Di ba? Kaya kapag nakuha natin yung verse doon sa Facebook or sa IG mga kapatid, open natin yung Bible app natin mga kapatid, at dito tayo magbasa mga kapatid. Or mas maganda yung physical Bible mismo mga kapatid. Because the Word of God will be light unto our path, mga kapatid. Dahil, I promise you, maraming pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na sobrang dilim, mga kapatid. Hindi literal na madilim, mga kapatid. Pero we will feel lost along the journey with God, mga kapatid. At ano yung magbibigay sa'yo ng liwanag, mga kapatid? The Bible. Dahil kapag wala ang brother mo or ang sister mo, mga kapatid, na mag-guide sa'yo, na mag-encourage sa'yo, you need to encourage yourself through the Word of God, mga kapatid. So, ang sabi rin dito, mga kapatid, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father who is in heaven, mga kapatid. Kailangan mag-ilaw din tayo sa iba, mga kapatid. Alam nyo kung bakit hindi tayo nag-ilaw sa iba? Dahil kulang tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi sapat ang preaching lang. Ang preaching lang, mga kapatid, wala pa to sa 10% na kailangan natin ma-absorb na salita ng Diyos, mga kapatid. Yung mga pinagsasabi ko rito, mga kapatid, wala pa to sa katiting ng gustong sabihin ng Diyos sa'yo, mga kapatid. At hindi mo maintindihan ang Biblia kung makikinig ka lang ng preaching. Dahil ako, mga kapatid, maaring may mga mali akong masasabi rito, mga kapatid. But the Bible will correct you, mga kapatid. Maaaring hindi nyo maintindihan yung sasabihin nyo, yung mga sinasabi ko rito, mga kapatid. Dahil tao lang din ako, mga kapatid, na minsan nauutal, minsan nagkakamali ng mga sinasabi, mga kapatid. Kaya kailangan nyo ng Bible para i-correct yung mga misunderstandings, yung mga questions nyo, mga kapatid. And when you read the Bible, mga kapatid, at may hindi pa rin kayo naintindihan, do not hesitate to consult our pastor, mga kapatid. Tor, ano po bang ibig sabihin ng ganito, Tor? Tor, ano po ba yung miniming nito, Tor? Huwag kayong mahihiya, mga kapatid. Dahil, while we are informing ourselves, mga kapatid,
gusto din natin na tama yung na-absorb natin, mga kapatid. Dahil tao lang tayo. Maaring mali yung pagkaintindi natin sa Bible, mga kapatid. Kasi there are a lot of things in the Bible na malilito ka. Pero, kailangan mo kailangan mo ng magko-correct or magtutuwid sa pagkalito na iyon, mga kapatid. And kung nahihiya kayo kay Pastor, kay Sister Elaine, kay Sister Leia, kay Brother Primo, mga kapatid, kay Sister Jen, ayun mga kapatid, huwag kayong mahiya mag-reach out, mga kapatid. So if we want the light of God to shine upon us, mga kapatid, we need to first receive the light which comes from the Bible, mga kapatid. So I am done, mga kapatid. Now, mga kapatid, we just need to remember, mga kapatid, while we are nurturing others, nag-nurture tayo ng iba. And while others nurture us, nag-nurture tayo ng iba, mga kapatid. It is also our responsibility to nurture ourselves, mga kapatid. Huwag niyong iaasa palagi, mga kapatid, sa iba, yung pag-nurture sa iyo, mga kapatid. Dahil meron din siyang personal time, personal space, mga kapatid. At hindi palaging magiging available siya sa iyo, mga kapatid. That is why, sabi sa Bible, mga kapatid, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. So, di ba, mga kapatid, hindi palaging nagsasalita ang Diyos sa iyo, mga kapatid. There are times na magiging silent ang Diyos sa iyo. Kaya, you need to work out your own salvation with the fear and trembling, mga kapatid. So, while we are nurturing others, while others nurture us, we need to work out our own salvation, mga kapatid. Now, mga kapatid, wala akong title sa message na to. First time ko mag-preach na walang title, mga kapatid. But I want to let you know, mga kapatid, that the best way to grow is to get deeper with God first, mga kapatid. Kasi hindi tayo lalago, mga kapatid, kung hindi tayo magpapakumbaba, kung wala yung soil, mga kapatid, kung hindi natin itatanim yung sarili natin sa Diyos, mga kapatid, kung hindi natin itatanim yung sarili natin sa good soil, kung wala magtatanim sa iba sa good soil, mga kapatid, the first way and the best way to grow with God is to get deeper with God. Get deeper with God. Get deeper with God. Get deeper with God. Dapat yan ang palagi nating mindset everyday, mga kapatid. I am getting deeper with God. I am getting deeper with God, mga kapatid. Kasi kung hindi, mga kapatid, kailangan itanim ang sarili natin. Kailangan hukayin ang Biblia, mga kapatid, para mas maintindihan pa ang Diyos, para mas maintindihan pa ang nananais ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. This is a long process, mga kapatid. At sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, may times, mga kapatid, na panghihinaan tayo, but let us go deeper with God again. Let's go deeper with God again, mga kapatid. That should be our mindset, mga kapatid. You need to get deeper with God, mga kapatid. Get deeper with God, mga kapatid. While growing old, we need to grow up, mga kapatid. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Hindi pwedeng tumatanda lang tayo, mga kapatid. Kailangan tumatanda tayo kasama ang Diyos, mga kapatid. Kahit pumuti na yung buhok natin, mga kapatid, katulad dun sa awit, mga kapatid, na kailangan nagdilingkod pa rin tayo sa Diyos, mga kapatid. That is why, mga kapatid, it is also important to find a partner, mga kapatid, that will worship God with you, mga kapatid. It is also important, mga kapatid. That's why I salute a lot of couples here, mga kapatid. Despite their age, mga kapatid, they are continually in love and serving God, mga kapatid. Come on, mga kapatid, malapit na bumalik ang ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Let us nurture others. Let us nurture ourselves, mga kapatid. At hayaan natin, i-nurture din tayo ng iba, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid. Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid. Let's feel the presence of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God wants the best from you, mga kapatid. God wants the best from you, mga kapatid. Alam kong hindi lang yan ang kaya natin ibigay sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, mga kapatid. Let's offer God our praise and our best worship, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. God deserves your praise. God deserves your worship, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
And everybody say thank you, Brother Angel. The best way to express our love to God is to apply His Word, mga kapatid. Now, we are information overload, mga kapatid, na totoo yung sabi ng di Brother Angel kanina. Too much information, no? Sa totoo lang, hindi dahil sa wala kang sasabihin, kundi natatakot ka lang, mga kapatid, mapahiya, ma-reject. Remember, sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power to God unto salvation, mga kapatid. Now, if you want, mga kapatid, amen, to nurture someone or somebody, I'm not talking about relationship or mahal mo sa ano lang, but you have a concern, number one, first thing first, sa sarili mo. Kasi paano ka mag-nurture sa iba kung sa sarili mo hindi ka rin nag-nurture, mga kapatid? Amen? Nagpe-pray ba tayo once a day? Nagbabasa ba tayo ng Bible? We have encountered, God every day, mga kapatid? Have we set time para sa ating dakilang Panginoon? Then let us prepare ourselves, mga kapatid, na mag-develop din tayo ng hindi lang po sa ating pong relationship but also to others. That the Bible says we need to love others as ourselves. Amen. Kaya ang ating slogan, loving God, loving people, mga kapatid. Amen. Tandaan natin, kaya hindi tayo lumalago, hindi tayo kayang magmahal sa katulad ng sarili natin sa iba. Magmahal sa iba katulad sa ating sarili dahil hindi natin na-establish, mga kapatid, mismo ang ating sarili, nurture ang ating sarili. That's why I know this month is not enough, mga kapatid, para pag-usapan tong topic na ito, but I believe if you have faith in the Word of God, mga kapatid, papalaguin niya ng ating Panginoon. We will apply this, mga kapatid, amen, sa tulong po ng ating dakilang Panginoon. That's why today, let's have a prayer before we go to the altar, mga kapatid. Taas natin ating mga kamay. And let's be serious, mga kapatid. Hallelujah. Let's pray, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon, pagkakamali. Higit sa lahat, Panginoon, mga panahon na aming nasayang na hindi namin, amen, nag-reach out, nag-nurture ng iba, Panginoon, at sila ay madala sa iyong paanan, Panginoon God. Lord, nais namin, Panginoon, naturuan niyo kami, hindi lang manalangin, hindi lang, Panginoon God, pangalagaan ng aming pong kaligtasan, kundi pati din sa iba, Panginoon, naturuan niyo kami magmahal, umibig, Panginoon God, na handa rin, Panginoon, magbigay ng sakripisyo, ng oras, Panginoon God, hindi lang sa amin pong sa sarili lang namin, Panginoon, but also to others, Lord God, to give time, Panginoon, hallelujah, to love them, Lord Jesus, to feed them, Lord Jesus, to understand them, Lord Jesus, and help us to love them, Panginoon, genuinely, like you love us, Panginoon, the agape love. Lord, teach us to nurture ourselves and also to others as you, Lord God, habang kami nag-aantay sa iyo, Panginoon. Lord, we ask to you, Panginoon, na amin din itong mapapamuhay at hindi lang mapakinggan, Panginoon God. Dahil alam namin ang iyong pong kalooban, ang iyong salita, Panginoon God, ay maipangaral, maituro sa buong, Panginoon, sanlibutan. Kaya dalangin namin, Panginoon God, turuan niyo kami, amen, na hindi lang tagapakinig, bagkus gayon din, Panginoon, at tagagawa na iyong salita, that we will preach, that we will teach, and we will apply your words, O God, today. Help us, Panginoon, amen, to be bold na maging matapang, to share your word, to teach your word, na hindi lang kami, Panginoon, magaling, amen, na magmahal lang sa aming pong nais lang ibigin kundi, to apply your words, O God. Hallelujah. You said in your word, if you love me, keep my commandments. Now, we will test, O God, if we will keep your commandments, O Lord God. Turuan niyo kami, Panginoon, na sumunod sa iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, amin, Panginoon, ito, Panginoon, may sa katuparan iyong kalooban, God. Salamat, Panginoon, sa iyong pong makapangyarihang salita na minsan bumukaw sa amin pong pananampalataya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat tao, gayon din sa amin pong ninanais na lalalim at lalago. At kami, Panginoon, hallelujah, ay magiging po matagumpay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. That we will have, Panginoon God, deeper
relationship to you, God. Deeper relationship to you, God. We thank you, Lord Jesus. And we give you all the glory in Jesus' name, in Jesus' name.